Good morning, Philippines! Sa araw na naman tayo ngayon ng linggo, halina't samahan niyo ako dito sa ating programang Popo Environment and Agri-News. At ating sabay-sabay na alamin ang mga makabagong pangyayari sa ating kapaligiran, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Ang bakawan ay isang mahalagang yaman ng kalikasan na nagbibigay ng maraming benepisyo sa Pilipinas. Mula sa proteksyon laban sa kalamidad, pagpapayaman ng biodiversity, paglilinis ng tubig, hanggang sa pag-imbak ng karbon. Ang bakawan ay tunay na mahalaga sa ating kapaligiran at ekonomiya. Sa pamamagitan ng tamang pangangalaga at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa bakawan, maipapamana natin ang kanilang kagandahan at halaga sa susunod na henerasyon. Ang bayan ng Siroma, Camarines Sur finalist sa bakawan planting sa ating bansa. Ating pakinggan ang ating naging pakikipagpanayam kay Mayor Karen Pulinga, ang alkalde ng bayan ng Siroma, Camarines Sur. So, sarap po sa mga programa nila po sa resource management. And part of that, ini pong pag-alaga kang mga mangrove. So, nahiling po nito kung niya po kami dyan sa may area kung mataas ng Siroma. Hanawin po ang samuyang mangrove area. Right and left, makapahiling niya mangrove area. Kaya, ang samuya pong pag-alaga dyan, ito po kamang mga POs, people organization na mostly pati kababaihan, ang talagang nagsasakripisyo sa pag-monitor ka sa tuyang mangrove area. Kaya kanagkaiwa po ninyang activity ang sa tuyang gobyerno through the DENR. So, nagsali po ang Siroma, and inan po naging fourth runner-up kami, and ikadwa pong pagsali, naging awardee na po sa bilog na regional, region-wide, ang Banwa ng Siroma. And ngayon naman po, nagsali naman po kami duman sa Best Mangrove, na kung sa national level na po, na kita po dito sa Banwa ng Siroma, nag-create po kita ng local conservation area ng mangrove. And kung makapasya po dumang sa baba, ito po kita niya yung boardwalk, na pipupuunan ka pa lang po, na yun po yan sa tuyang pagdeklara na inaabot ang local conservation area. Na po dito sa baba kaning poblasyon, paduman po sa other barangay na through a resolution po, pagdeklarada po yan LCA, local conservation area ng mangrove. Ito po kitang 197 hectares na area pa lang na ini. And sa Balyo po rin pa kami nakaka-pera talagang may mga bantay bakawan po kami. Kaya ngunyan po, naghalat-halat kami sa matapos itong sa tuyang sinalihan na naman na sa activity po kan national government, and hopefully na maging award kita naman. And finalist na po parang kita sa LGU. Ito pong sa gabos po na nagsali, may ginawa na pong apat na municipality. So sa apat na municipality na yan, yung una po naman si Siroma. Si Roma. Sabi Linda, awardee na kita, mapili na lang naman kung si pinaka-the best. Ano po si criteria kay Mayor? Si criteria po kayan, dapat ma-minimize po ang pagputol ng bakawan, and nag-establish kami bantay bakawan, may people's organization kami kariba, and dapat naka-establish talagang local conservation area ka naman. And yung mga mangrove, may mga pangalan po yan. Kung na. Kaya, yun. Sa Exmendro sa kaset, yung PDO po ang kaya. Kaya, yun. Sabi ko, dapat ma-maintain. Kaya, minsan pag minahilig ako, nagpupunta talaga pag ako nagtatang medyo masarisal. Talagang, anytime po, pinapalumalan ko sa mga bantay bakawan. With the staff kamao. So far na nakokontrol naman. Kaya ito talaga rampantang tutunan. Mga bombay, mga yung mga dynamite, mga cutting. So ang bantay bakawan po, talagang nag-establish kami kayan. Kasi dati po, ang Banwa ng Siroma, pero ang pagputol ng bakawan, normal sana. Tig-kokodal, tig-o-oring,
pigigibong fish fund na maning nakakanin ng mga dokumento sinda. Kaya po, yan, sabi ko sa community na kung willing ka mo mag-cooperate and through a resolution, through an ordinance or executive order ni Mayor, nag-create po kami ng Bantay Bakawan. So sa paagi po kayo, napundo talaga po, and syempre, constant bisita sa barangay, and syempre, ito po ngayon IEC, na nililiro ka kada baba sa barangay. Pag nakaagi mga taon, talagang pigdownloadan kami para makagibo ka itong sa mga plano sa area ng Bakawan. Siyempre, sibukan din ang mga sira na. Naon po dyan. Kaya nga po, ibang paligding na kakaibang ang hanap buhay nila, yung pinaapos na sada, hanap po nila ang sada, na ang sada, mga na-find out niya naman yan, mga fine-ish net, yung Bakawan, iniyaon lang dyan. Pag nag-low tide, kung anong nagabos, si Dracula, si Saragit. So yan po, talagang ibabantayan nila yan. Na sinasabihan na talagang bawal. Kung mag-ibo man ka ito, dapat bakong fine-ish net po. Ito po bagang mga dapat Dracula lang ang sisira. Ay kanganet. Para Ma'am, mainit pong pinag-urulan ngayon ang flood control projects. Mas i-recommendar mo po ba na magtanom na lang bakawan instead of ini pong mga proyekto kan sa tuyong gobyerno? Po. Kasi ang pagtanong po ng bakawan, Dracula kapag inabangan sa satunggang bibili. Sabi ko kung sa erosion, sa soil erosion, sa flood control din po yan. Kasi kaya mas magayon po talaga magtanong na lang yung mga kahoy, bakawan, and other activity pa po ng mga flood control, ng controversy ng flood control. Kaya marami na lang inisang sa silungan. Tama yun po kami dito ng flood control. Ikaw po kami dito itong seawall, sa barangay Tando, na kung sa inyo naman talaga ang proyekto. Kung may hiling po dito naman sa may port, kung may hiling naman, may 100 meters na. At dyan, nagtatapos ang ating segment. Naway marami na naman tayong natutunan ngayong araw dito sa ating programa. Samahan niyo ulit ako sa susunod na linggo sa panibagong edisyon na naman ng ating segment. Ito pa rin ang inyong nakasama. Ito po si Bombo Marga Matus. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo, good morning, Philippines!